Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 30 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 16. Hininga ng tanda si Jesus. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto. Mateo chapter 16 verse 1. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo upang siya subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Verse 2. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. Verse 3. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyan ng panahon. Verse 4. Lahing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan. Ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Ang pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo. Mateo chapter 16 verse 5. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Verse 6. Sinabi ni Jesus kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo. Verse 7. Nag-usap-usap ang mga alagad kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Verse 8. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-usapan kayo walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Verse 9. Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Verse 10. Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Verse 11. Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo. Hindi ba ninyo mauunawaan ito? Verse 12. Naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduseo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Pasensya guys, nagmamadali ako kasi naubusan ako ng oras eh. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan sa Cesarea ng Filipos. Akala ko may kasama na tayong Filipino rito. Filipos pala. Okay, ulitin ko ha. Mateo chapter 16 verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Verse 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Verse 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Verse 18. So si Jesus pala guys ay ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Okay, verse 18 tayo. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Verse 20. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Ayaw ipasabi guys, pero nakasulat dito sa Biblia. So hindi rin nila sinunod si Jesus kasi sinulat din dito eh. Ayaw nga ipasabi, diba? Okay, unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mateo chapter 16 verse 21.
Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mapubuhay. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanmay hindi iyan mangyayari sa inyo. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasinin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ng dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Verse 28, Matthew chapter 16 verse 28, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Sino kaya yun? Ano yun? Lifetime talaga na buhay yun, guys. Mayroon daw nakalagay sa verse 28. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So, yun. Ewan ko lang, guys, kung sa generation natin ngayon sino kaya yung hanggang ibig sabihin libo-libong taon na siya. Matandang-matanda na talaga tong tao na to. Kung sino man tong tinitoke ni Jesus. Okay, Matthew chapter 17, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Matthew chapter 17 verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Verse 2, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kapuutan ang kanyang damit. Verse 3, nakita na lamang ng tatlong alagad niya, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Verse 4, sinabi ni Pedro, ba't parang pabalik-balik? Nabasa na natin to yung ewan ko kung anong chapter din yung sa Mateo. Parang nabasa na natin to. Nakita na lamang, yung verse 3 guys, nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubols, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Verse 6, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Verse 7, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Verse 8, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Verse 9, habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Verse 10, tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat mo nang dumating si Elias? Verse 11, sumagot siya, paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Verse 12, at sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Verse 13, naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng demonyo. Pasensya na nagmamadalit na talaga ako.
Matthew chapter 17 verse 14, nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi. Verse 15, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko, siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy at kaya'y mahulog sa tubig. Verse 16, dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Verse 17, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggat kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Verse 18, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Verse 19, pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Verse 20 to 21, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, ang sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat karoon, at ito'y lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Sabi ko sa inyo guys faith lang talaga ang makakapagpagaling sa mga may sakit. Lahat ng may sakit gagaling kung malakas yung pananampalataya nyo. Okay, muling pananampalataya nyo kay Father God. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Matthew chapter 17 verse 22, nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan. Verse 23, at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw at sila'y lubhang nalungkot. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Verse 24, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Verse 25, opo, sagot ni Pedro nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon, sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa, ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Verse 26, ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Verse 27, gayon man para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka, kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Okay, hanggang dito na lang guys. Bukas na itong chapter 18. Bye everyone, God bless.